Episode 346 na tayo nang abot kami ng pangarap mga kapuso. Ayan, araw ng Martes. Talagang niloloko nito ni na Nurse Evan, Doc Joanne at saka ni na Nurse Karen itong si Zoe. No, nagpaparinig sila na kunwari kinagat nga itong si Nurse Karen. Pinaparinggan nyo ba mami ko? Hindi. Kasi kung pinaparinggan namin yung mami mo, di sana tinulak na namin sa hagdanan, nagtawa na sila, no? At saka bakit binanggit pa namin yung pangalan ng mami mo, Zoe? O sabi naman ni Zoe, no, alam nyo, nagaganyan na lang kayo, pero kapag kayo nasasante, wala na akong magagawa sa inyo. Umalis na si Zoe, no, tinarayan nyo yung tatlo. So, samantalang itong tatlong to, chismisan pa rin chismisan at nagtatawanan pa rin talaga sila habang hinaasar nila itong si Zoe. Samantala itong si Giselle, sabi niya nga naman kay Carlos, wala nga naman dapat na ipag-alala. Kung gusto niya, hindi sumama sa kanilang lunch, di ba? Wala naman daw siyang dapat na ipag-alala dahil hindi naman daw aagawin ni Giselle itong si Lynette. Dahil una-una, hindi naman daw sila talo. At saka hindi naman daw si RJ. Sabi niya, joke lang Carlos, huwag mo naman sana seryosohin. O sige na, sumama ka na lang. So tinanong siya ni Lynette kung okay lang ba na sumama. So sabi naman ni Carlos, okay sige, sama na siya. Pero sa akin pa rin uuwi si Lynette. Kumbaga, siya pa rin doon yung magsusundo pag-uwi. Of course, dali ko ang jowa, di ba? Kaya natural, kasama pa rin si Lynette pag uwi natin. Nung nauna na yung dalawa, tinawagan ni Giselle si Robert, si Obeng. O, di ba? Kaya pumunta dito si Robert. Samantala, ayun, nagkausap yung mag-ina. At sabi nga ni Moira na wala na raw talaga siyang amor, no? Para suyuin pa yung dad niya dahil pagod na raw siya dito. Wala na raw siya yung iba pang panahon. So meron daw siya ibang pupuntahan kaya sabi ni Zoe, sige ma'am, ingat ka. Yun. So ano naman kaya ang binabalak ito ni Moira, no? Dahil nga wala na talaga siyang amor, ayaw niya na makapaghabulan pa kay RJ dahil pagod na raw siya dito. So ito na nga, nandito na nga sila sa restaurant at order na nga sila ng kanilang pagkain. Dito pa lang na nagtatalo na yung dalawa, 'di ba? Kasi nga ang gusto nga ni Lynette yung ribs daw dahil mukhang masarap nga daw mga pagkain dito. Sabi naman ni Carlos, naka-order na raw sila, ang gusto niya yung pasta sa yung isa pang menu. So sabi naman ni Giselle, okay sige, ribs na lang orderin ko at hati tayong dalawa doon, Lynette. So sinabi na nila doon sa waiter yung order nila. Dito pa lang talaga nagtatalo na si Carlos sa si Giselle, di ba? So nagulat sila dahil biglang dumating si RJ. RJ, ba't ka nandito? Sabi ni Carlos. Sabi, may sakit kasi yung secretary ko kaya pinapunta ko rito si Obeng para dalhin yung gift ko sa'yo, Lynette, from States. Ito, naku, thank you po Ma'am Giselle, salamat po . So Obeng, bakit hindi mo kami samahan na mag-lunch? Nakakaya naman ate dahil magkasama sina Carlos sa si Lynette. Okay lang naman yun. Past is past relationship, right? So, wala nang dapat na isipin pa. Mga adult na naman tayo. Hindi na naman tayo mga bata. Wala namang mali siya yun. Diba? Tama, Lynette? Carlos? Sabi niya, no? So, wala na rin nagawa si Carlos. Sabi niya, no? Sige, RJ. Okay lang naman sa akin. So, halata naman kay Carlos na naasar na siya, no? Kaya nakakatuwa talaga Very awkward talaga kasi nga naman date nila tong dalawa Kumbaga nakisaw-saw na nga lang si Giselle tapos darating pa si RJ. So sabi dito ni Carlos, no, hindi ko alam na apat pala tayo. Kaya mo RJ, kukuha na lang kita ng menu sa plate. Sabi naman ni Giselle, no. So ang ibig mo ba sabihin kailangan mo pa ng permission ko para papuntahin ko dito yung kapatid ko. Sabi naman ni Carlos, no, hindi naman Giselle. Kasi hindi ko naman nakalain na apat tayo samantalang tatlo lang tayong kakain. Sabi naman ni Giselle, hindi ko rin naman alam na magiging tatlo tayo nasasama ka. Alam ko kami ng dalawa. So, quits na tayo. So, ang ginawa ni Lynette, pinatawag na yung waiter para bigyan nga ng plate sa menu itong si RJ. So, nagpasalamat naman si Giselle, diba? So, sa pagkakataong ito, sasakay na nga si Moira nag-aabang ng taxi. Samantalang nakita siya ni Josa sa kaniyang Susan at pagtitripan na naman siya nito. Sabi ni Josa, "Siyang si Moira yun Ay, oo nga, nako, teka, lapitan natin.
Natawag lang muna ako. Hello, ito po yung founding dog facility. Meron po sana kaming ipapasuyo sa inyo. Meron po ditong nawawalang aso. Nakakulay pula tapos nakawig. Parang nababaliw. Asong ulol. Tawa lang talaga eh. Comedy eh. Nasa tong si Moira. Sabi niya, hoy. Sabi niya, no? Samantala yung engagement ring ay pinunan ni Giselle kasi sabi niya, maluwag yung engagement ring nyo, no? Kailangan mapaayos mo yan. Sabi naman ni Carlos, oo, papaayos ko talaga yan, papaigpitan ko kasi medyo na busy lang sa trabaho nitong nakaraan. Sabi naman ni Giselle, kailangan daw talaga ipaayos yan kasi ayon daw sa pamahiin, kapag maluwag daw ang singsing, meron daw pagkakataon na hindi matuloy ang kasal. Sabi naman ni Carlos, so ibig mo ba sabihin, Giselle, maaaring hindi matuloy ang kasal namin? Sabi naman ni Giselle, hindi naman. Ang ibig ko lamang sabihin, meron talaga mga pamahiin na dapat natin paniwalaan. Hindi naman masama na maniwala sa pamahiin. Kailangan lang natin mag-ingat. So, gumitna na itong si Lynette. Sabi niya, Carlos, Ma'am Giselle, RJ, mag-CR muna ako ha. Ma'am Giselle, samahan mo na po muna ako. Diyan na muna kayo. So, yun. Sabi naman ni Giselle, ano ba to, Lynette? Nagpasama ka pa na mag-CR, sabi naman ni Lynette. Kasi naman po, Ma'am Giselle, ayaw ko lang po talaga na magtalo kayo doon sa loob. Bakit po ba ganun yung inasal nyo? Sabi niya, no? Ay, nako, hindi ka naman pala talaga pupunta ng CR. So, ginawa mo lang pala to para matigil yung gulo. Kasi naman, napansin ko dyan kay Carlos, very controlling siya. Kita mo na nga lang yung pipiliin mong pagkain kanina eh. Sabi niya, nakapili na daw kayo. Sabi niya, no? Sabi naman ni Lynette, palagi naman po kasi ako sa mga ginagawa ni Carlos. Ngayon lang po ako nakaranas ng ganito na taong magmamahal sa akin. Ngayon ko lang po talaga to na-experience na meron palang talaga nag-aaruga at nag-aalaga sa akin, nagmamalasakit. Kaya po panatag po ako kay Carlos. Sabi naman ni Giselle, sa akin lang naman ang ibig ko sabihin, total, si Obeng magiging 3 months soon na siya. Iwalay na sila ni Moira. Baka mayroong pagkakataon na ligawan ka niya ulit. Alam mo naman, hindi pa makikasal ni Carlos. Baka sakaling mabago pa ang isipan mo. Sigurado ka na ba talaga na siyang pakakasalan mo? Sabi naman ni Lynette, no? Nainis daw siya sa mga sinasagot ni Giselle. Samantalang kung si RJ, sabi niya kay Carlos, pare, pasensya mo na si ate ha. Ganoon lang talaga yun. Okay lang RJ. Alam ko naman nasa una ayos sa akin ng kapatid mo. Sabi naman ni RJ, pare, maiba lang ako Nung kami ba ni Moira, nananagat na pa talaga siya? Ganun ba? Natawa siya Natawa din ako dito Sabi niya, no? May lahi palang aso yung asawa mo. Kaya kahapon, tinurukan ko kagad na anti-rabies si Lynette. At ngayon okay na. So nagtawa na sila. Talagang pinakalma ni RJ, pinatawa niya si Carlos kasi alam niya bad trip na So sabi naman ni Moira dito, gusto niyo supal-pal lang ko yung dalawa. Sabi naman ni Josa, naku, susupal pa lang daw tayo, Chang. Susupal pa lang daw tayo. Sabi naman ni Josa, no, naku, subukan niya lang. Pepektusan ko yan. Kung si Lynette hindi nakaganti dyan, naku, ako makakaganti talaga ako dyan. Sabi naman ni Moira, no, Che, malis na siya. Nagtawa na yung dalawa Samantalang tong si Giselle, pasensya mo na Lynette sa mga nasabi ko kasi alam mo naman talaga na hindi ako boto dyan kay Carlos. So sabi naman ni Lynette, mahal ko po si Carlos at hindi ko po siya pakakawalan. Diba? Sinabi naman talaga yun ni Lynette So napatunayan naman ni Giselle na talaga mahal nga talaga ni Lynette kung si Carlos at hindi na talaga mababago ang puso at isipan nito. Kasi hoping pa rin talaga si Giselle dahil nga mas boto siya talaga kay Lynette, no? Para kay RJ, para sa kapatid niya. So yun na napaliwanag naman ni Lynette na talagang desidido na siya, gusto niya na talaga mapangasawa si Carlos, sigurado na talaga siya dito, okay na talaga, naku, hindi natin alam